Pwede ba tayo mag-usap? Anak, alam ko na concern ka lang sa akin. Buong buhay ko, ikaw lang ang kasama ko. Tayong dalawa lang ang magkakampi. Pero sana pakinggan mo muna ako. Kung pwede sana, pigilan mo na yung tungkol kay Carlos. Kasi tingnan mo yung nangyari kanina. Nagkasakitan yung tatay mo tsaka Tito Michael mo. Anak, masaya kami ni Carlos. Kaya nga magpapakasal kaming dalawa eh. Sana mapagbigyan mo na ako. Tsaka kung pwede sana, ibalik mo na yung dating trato mo kay Carlos. Kasi pag kinasal na kaming dalawa, magiging isang pamilya na tayo. Sorry po sa nangyari kanina, Nay. Ayaw lang naman kasi kitang masaktan, Nay. Ayaw lang pong makita kang umiiyak kasi masakit din po sa akin yung bilang anak mo eh. Pero kung masaya ka naman po kay Doc Carlos, at kung wala ka naman pong nakikitang mali sa kanya, hindi na po ako kukontra. Susubukan ko pong gawin yung mga sinasabi niyo sa akin. Kasi hindi lang naman po yung pagiging doktor yung pangarap ko eh. Yung pangarap ko po, yung makita kang masaya. Yung makita kang buo kasama yung taong mahal mo. Salamat. Beng, bakit ba naman nagpunta ka pa doon? Ayan tuloy. Mabuti, hindi ka sinaksak o binaril. Eh, wala pa naman palang suspect. But then, you told me that you felt so strongly about Carlos doing that to you. Wala naman talaga nakakita sa kanya. I guess she felt that way kasi baka na-impluwensyahan ko ang anak ko na mag-isip ng masama tungkol kay Carlos. Well, it could still be possible that Carlos did that to you. Unang-una, nagpunta ka sa bachelor's party niya. Pangalawa, hindi ka naman imbitado. Pangatlo, sinapak mo pa siya. So, easy explanation, ginantihan ka niya. It could be a motive, pero wala ngang ebidensya. Ewan ko ba? Hindi talaga ako makampante dyan kay Carlos na yan. O Beng, pwede ba? Umiwas ka na muna dyan kina Lynette at Carlos. Hayaan mo na sila. Ang pagbawi sa Apex ang pagtuunan natin ng pansin. Dapat masupil natin yung halimaw na gusto magrina-rinahan dyan sa Apex. Ma'am, sir, may bisita po kayo. Thanks. OMG. Look who's here. If it's not Moira's big little minion in Apex. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Dr. Meneses. Pinagkatiwalaan ka namin. Yung pala, kakampi ka lang sa kalaban namin. Ate, Oh, huwag mo sabihin kakampihan mo pa tong balingbing na to. Sinayang niya lang yung pagkakaibigan ninyo. For what? Just to be the medical director of Apex? that's not true, Giselle.
Oh, come on. Siguro ngayon, pati pa ni Moira, pwede mo nang halikan. May iba pa bang explanation? Traidor ka. You are the spy of Moira. And hinayaan mo kaming magmukhang tanga. Ate, mali yung iniisip mo tungkol kay Ray. You should apologize to him. Why should I? Dahil ako ang pumilit sa kanya na tanggapin yung posisyon. I declined that position. Pero kinumbinsi lang ako ni RJ to reconsider. And I realized tama siya. Mas mababantayan ko ang Apex. Mas may boses ako kapag nandun ako at may maling ginawang desisyon si Moira. Giselle, may punto siya. Giselle, huwag mo naman sanang isiping I betrayed your trust. Mahalaga sa akin ang Apex. It's practically my second home. Gusto ko pangalagaan ito para sa inyo at para sa mga taong umaasa dito. At hindi ko magagawa yon kung aalis ako. I understand now. I'm sorry, Ray. Sorry, Obeng. Pa, I guess I was just overcome by emotions. Kasi sa totoo lang, sobrang sama pa rin ang loob ko na nawala sa pamilya natin ang Apex. Giselle, babalik din ang Apex to those who deserve it. At kayo yun. Apex belongs to the Tanyags. Well, then I hope to the better Tanyags. And not to the rotten ones who are still there. Carlos, nagkausap na kami ni Annalyn kagabi. Nangako naman siya sa akin na susubukan niya na maging okay kayo ulit katulad ng dati. Lynette, hopeful naman ako na bumalik yung dating sama namin ni Annalyn. Alam naman natin yung dahilan eh, kung bakit nagbago yung pakitungo niya sa akin. Alam mo, sa tingin ko, sinisiraan ako ni RJ sa anak mo eh. Siyempre, sa amin dalawa, mas papayagyan niya yung tatay niya. Kahit puro kasinungalingan yung sinasabi niya against me. Lynette, suggestion ko lang. Baka pwedeng umiwas muna si Annalyn kay RJ. Gusto sana namin humingi ng tulong mo. Bilang medyo close naman kayo ni Doc Carlos, magpapa-vouch man lang sana kami. Hindi na tayo hiring eh. Galit ka pa rin po ba sa akin? Pagkatapos mo pagbintangan at pag-isipan, parang sa kriminal. So parang yung sinasabi mo ngayon, Lynette, nagsisinungaling si Annalyn. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yon? My intuition calls for me to believe na may kinalaman kasi nangyari sa tatay ko. Be that as it may. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman. E paano kung kailan kasal na kayo, dun lumabas yung ugaling kakaiba na yun?